White signal ngayon. Walang mga tulugan to, no? Nakalabi mata ko. Saan ba yan? Nasa ano ka ngayon? Anong location mo? Sa UK nga ako. Alas 4 ng madaling araw dito. Okay. Okay lang at okay naman ako mag-adjust. Mas ano pa nga ako doon. Happy pa ako doon kasi ini-intentional ko yung oras. Kaya magaling. Okay. Naka-live na po tayo. Naka-live na. Naka-live na po tayo. Asala. Good day. Good afternoon. Hello. Yan. So, good day. Andito na naman po tayo, Kabatang Balintawak. Yan. Ako nga pala si Erwin Negrito, Batang Balintawak, Operation Manager, and nandito ngayon sa Balintawak, Quezon City, na dito po ang location ng main office ng Batang Balintawak Marketplace. Ayan. Uy, shoutout, 4,000 viewers agad, oh. Yan. So, ang Batang Balintawak po pala, ipapaalala ko lang, as nagsiserve ng mga restaurant, commissaries, hotel, factories, barko, kahit ano pang nangangailangan ng food supplies. Sa mga naghahanap ng mga palengke needs, mga hotel, restaurant, factory sellers, and commissary, contact nyo lang ang BBM team. And Sir Jerry, ako, pwede nyo kontakin sa page namin, sasagutin agad namin. Shoutout ka sa Sir Loris, kunin ko muna yung pagkakataon na mabati ka dyan sa Australia. Shoutout sa iyo. Salamat po sa pagsama dito sa Integrated Bagsakan Multi-Agency Collaboration. So, ayun po, nabanggit ko na meron po kaming website na pwede nyo i-visit sa www.batangbalintawakmp.com. Ayan po. Mag-PM lang po kayo sa aming page and sa aming mga social media, YouTube, TikTok, Facebook. Meron po kami yan. Instagram, meron po kami yan. Yun. So, ayan. Yan. Pa-shoutout din sa mga navigator namin sa Pinget, kay Smith, sa Biskaya, kay Julie, at sa Clover, kay Romel. Ayan. So, yan. Ayun, meron tayong kasama ngayong team na nandito po. Si Tess Molina from UK. Sir Jerry from Quezon City, Caloocan, Valenzuela pala. Naghahang pa talaga. Si Romel, nakasama natin sa Clover Navigator. And of course, nandito na si Kuya Elmer ng California. Kapapasok lang. And do the honor, tita, pakilala po natin yung visitors. Sige. Thank you. Maraming salamat. Magandang tanghali po dyan sa Pilipinas. Magandang gabi sa California. At madaling araw dito sa UK. So maraming salamat po sa lahat ng mga sumusubaybay sa amin. Ito po ang forum na ginaganap namin as sponsored by or supported by Batang Balintawak Marketplace. Ang Integrated Bagsakan Multi-Agency Collaboration po ay nabuo last year na we started last June. Nakita rin namin kasi na yung benefits niya na makita ng mga kapwa natin at lalo na sa mga audience at lalo na sa mga farmers na naghahanap kung paano nila masasabi o magkakaroon sila ng channel. Hindi naman channel siguro, kundi meron silang platform na makaka-engage ang farmers natin. Hindi lang farmers, suppliers, kasama na, pati ang mga customers, katulad ng nabanggit ni Erwin, yung supply chain natin dyan sa Pilipinas, lalo na mga commodities, restaurant, hotel. Kasama rin din natin dito sa Integrated Bagsakan Multi-Agency Collaboration Group ay ang ating kasama dyan sa Arita, which is sila Berwasan at saka si Jos. So, shout out sa inyong lahat dyan, pati si Mayor. So, nabuo ang Integrated Bagsakan Multi-Agency Collaboration Group
dahil sa mga kasama ang government, kasama ang logistic. So magkakasama tayong lahat dito na matackle ang mga issue lalo na sa farming o agri-farming o kung ang topic natin ngayon ay food supplies and technology. So paano nakakaapekto ang technology, ang progreso ng isang bansa, lalo na sa agri-trading o agricultural food supply chain, paano naapektuhan siya at paano po progress sa paggamit ng mga technology. So marami pong salamat. Ang ating pong visitors o kaya ang ating guest speaker ngayon at ating hindi naman namin ikagigrill Mr. Chedi Narceles, hindi ka namin i-grill dito. Mga lighter lang naman. Parang wala tayong lunch menu, kundi ang menu natin ngayon ay parang brunch lang. O kaya simple tea. I-introduce ko si, na-meet po namin si Kasosyo Chedi ka na. Si Chedi ng ating California. Bahala na po siya mag-introduce sa sarili niya. Kasi ito pong kaibigan namin na ito at kasama, lalo na dito sa agri, interesting at ang wider knowledge niya po ay nasa food technology. So hindi ko man gaano ka deeper nakakilala si Chedi, pero meron po kasi siyang bagnetyon o isang lechon na talagang nakaka-proud na Pilipino na nandiyan sa California na nakakrave siya sa kanyang business na masasabi niyang ito ay talagang tatak ng Pilipino, dugong maharlika. Ama ba so sa Chedi? Yes. Sabihan mo ko pagka hindi pagka hindi correct, tsaka i-add on mo na lang. So ito, welcome po si Chedi Balboa Narceles ng California. Bagnetyon, welcome dito sa IBMAC. Pakilala ka, so si Chedi. Ano ba to? Magandang morning, good afternoon, and good evening sa mga kasosyo natin at sa mga tama natin sa negosyo sa worldwide, no? From Australia, I think meron dito sa California, sa USA, Japan, meron tayo sa Korea, no? At worldwide, lalo na sa Pilipinas, no? Napakarami na nating kasosyo at andito tayo sa isang plataforma ng pagnenegosyo na tinitingnan natin ano yung future natin ng mga Pilipino, paano tayo puposition from local to global. Yun ang gusto mangyari, from local to global. Ang perspective ng isang Pilipino, paano siya lalaban sa gera ng pagnenegosyo mula sa local and ayun, kasosyo test. Ay, thank you, Chedi. Tsaka i-welcome din namin, first time. Tagal kung di ka nakausap Elmer Mendoza, pasok. Wala. Sige, kasosyo Elmer, okay lang. Si Mr. Mendoza, okay, kung maya-maya siguro. Sige, maraming salamat, kasosyo Chedi. Meet pala ang aming team. Jerry, pakilala ka. Ay, magandang hapon. Isang masarap na tanghalian sa ating lahat. Lalo na may kasama tayong Bagnetyon. Welcome po, Sir Chedi, Sir Elmer. Ako nga po pala si Jerry Larcia, in charge sa Sales Operations ng Batang Balintawak. Thank you po. Thank you. Sige. Kasosyo Chedi, may tatanong. Pwede na ba tayo magtanong? Erwin, okay ka lang ba? Habang hinihintay natin si Elmer. Wala. Sige, ako na lang muna. So, Chedi, pwedeng bigyan mo kami ng background dun sa bago mo na create, ano yung naging intention mo bago ka mag-create ng Bagnetyon? Ano yung naging background niya at saka ano meron na ang Bagnetyon ngayon? Well, actually, ang Bagnetyon, isang makabagong konsepto para sa industriya ng food business, of course. Isang tinitingnan na kasi natin ang Bagnetyon is new innovations of lechon.
new innovation of area of food business from ordinary things na pwede siya maging extraordinary things. Kasi nga ang tinitingnan natin dito, ano ba yung mga common things na pwede natin gawin uncommon way na tulad ng ganitong klaseng negosyo. Ang Bagnet is a combination of Bagnet. Of course, I'm Ilocano by blood. Ang Chon is hango sa isang Chinese verse na tinitingnan natin bago pa dumating ang mga Kastila, tinuruan na tayo ng mga Chino na magkaroon ng klaseng ganitong proseso. So, ang Bagnet ay nabuo bilang isang Ilocano chef formulator because chef ako by profession dito sa America, Filipino chef formulator na. Then nag-agree, ito isa product of reinvention. Nag-reinvent kami ng isang lechon dahil ang paniniwala namin sa lechon ay isang Filipino identity, Filipino ownership, and Filipino sense of pride. So, kailangan namin lagyan ito ng pag-aangkin at pagtutubos na ano yung tradition natin para natin lalagyan ito ng mas mahusay na innovation at para makilala ang Pilipino sa lechon. Of course, ang lechon kasi pag sinabi mo lechon is sa Filipino pride. Maghanap ka, even yung mga comment ng mga worldwide to globally, pag sinabi mong lechon, yung sense of respect ng ibang lahi o ibang race, even sa California na tinanong namin, kakaiba talaga siya. Yung respeto na binibigay ng mga ibang lahi sa atin sa ganitong klaseng hanap buhay. Sinasabi ang pagdating sa lechon, ang mga Pilipino ang pinakamagaling, pinakamasarap, pinakamahusay. Kinumpara nila sa iba-ibang klase ng roasted pig. So, doon nag-come up kami na it's a strength positioning ng Pilipino. Dapat mag-start kami sa ganitong klaseng produkto, which is, ang kinikere nito is tradition, celebrations, and so many birthday caterings, so on and so on. So we offer value dun sa traditions and celebrations. Of course, especially sa mga Pilipino and the rest ng Asians, yung Chinese, gumagawa rin sila, Vietnamese, Cambodian, Chinese, yan. Usually sila. Pero yung mga acceptability namin sa merkado is mostly mga Asians ngayon. So, ano pa ba isang tanong mo kasi yung test? Yung ilang taon na yung Bagnet Chon, Chelly? Nag-start kami ng May 2019, 19, 20, 21, 22, magpa 5 years na kami. Tapos locally, nagdi-deliver kayo o yung out of area nyo na dinideliveran na mas malayo sa inyo, nakakapag-deliver na rin kayo? Actually, ang konsepto na aming sinusunod ngayon, kasi ang Bagnet 2.0 is distribution business model. So we accept catering, delivery, pick-up, tsaka meet-up. May meet-up kami along the way. Then, of course, nag-develop na rin kami ng iba-ibang klaseng technology through freezing o frozen. So, ayun ang Bagnet yun. Along the way, nag-create na rin kami ng another product ng mga sikat na produkto like sisig, dinakdakan, lechon paksiw. So, yun yung Bagnet yun. So, ang Bagnet yun come up from the word of Bagnet as Ilocano identity plus lechon equals Bagnet yun. Yun ang nangyari. So, ang pangalan ng innovation nito ay galing sa hango sa Pearl of the Orient of the Philippines. Sabihin, perlas ng silangan food. Kasi, pag sinabi mong lechon is talagang dyan, panalo ang mga Pilipino. Una tayo dyan. Sige, thank you. Ito na yung question ko na paano natin
paano natin ma-innovate ang processing ng paggawa ng bagnet yun, alam mo naman yan. Pero ito yung sitwasyon kasi, Chedi. So wala ako sa Pilipinas, nandiyan ka sa California, nandito rin si Kasosyo si Elmer, at saka yung mga kasama natin dito nandiyan sa Pilipinas ang mostly audience natin. At saka ang mga audience natin, hindi lang din naman mga farmers, marami rin tayong mga customer na talaga nagtitinda din ng mga pagkain o food business, nasa food business na katulad mo. At saka yung alam naman natin, ang lechon sa Pilipinas, talagang pinakamasarap. Yan nga yun ang una mong, kung ako uwi dyan sa Pilipinas, yun ang una kong maiisip. Kasi talagang from the beginning na ikay pinanganak hanggang sa ngayon, yung lechon ang nasa table, and that's the form of na makapag-socialize ka, hindi lang sa family, kundi makakilala mga friends. So ito yung sitwasyon, Kasosyo Chedi. Dyan sa Pilipinas, marami tayong supply, pero minsan nagkakaroon ng maraming supply pero walang demand. O meron man demand, hindi ma-afford ng tao. So dun sa food supply chain na nagiging malaking issue dahil nagkakaroon ng surplus at saka ng demand. Pero minsan, yung surplus na yon nagiging over surplus kasi mas maraming gumaya ng naglilitsyon, maraming gumaya ng food business na ganito, food business na ganito. So yun ang nagiging sitwasyon. Gaya-gaya, ano ang improvement, ano ang kaibahan mo. So yun ang sitwasyon. So ang background naman kasi natin sa farming at lalo na sa supply, marami naman supply pero walang nagdi-demand. Meron talagang seasonal na panahon na wala talagang demand. So nalulugi. Hindi siya yung talagang sasabihin mong may supply talaga lahat. At saka yung supply na yan, naapektuhan lalo na pagka nagkakaroon ka ng price increase, yung price war. So lahat yan nagkakaroon ng mas malaking problema sa agriculture. Yung nawe-waste yung kanilang mga produkto. So in terms dun sa sa experience mo, ito na yung ano ang maire-recommend mo pagka nagkakaroon ng mga pagbaba ng produkto or oversupply na pwedeng magawa ng mga audience na sasabihin mo, ito, applyan nyo ng technology, mas competitive ang product mo. Ano yung pwede mong i-advise dun sa mga sa kasama natin sa mga sa mga farmers na nagkakaroon sila ng oversupply. Itong isang example na lang, maraming carrots na tinatapon. Pwede namang i-frozen yun. Di ba? Pwede naman siyang i-frozen. Tsaka at the time na mataas ang supply, gumamit ka ng frozen. So ikaw, anong may advice mo dun sa mga farmers na nagkakaroon ng oversupply na ang ginagawa nila, lalo na yung kamatis last year, noong December, tinatapon lang nila. Yung iba, cauliflower, tinatapon lang nila. Ayaw na nilang ibenta kasi yun lang ang nakikita nila na traditionally na kailangan na lang nating ibenta. Kapag walang bumili at hindi sa right price, itapon na lang natin. Meron naman technology ang food, di ba? Pwede natin gawin sigurong frozen. Anong mai-advise sa mga client na ganun? O mga supplier o mga farmers? At saka sa mga nakikinig sa audience? Ganito iwala natin as sa real talk ng food technology o food business. Ang tinitingnan ko lagi yung dalawa, yung areas of concerns tsaka areas of improvement. Ito yung circle of influence natin of course sa community, paano yung proper positioning warfare natin sa mga food supplies tsaka demand, tsaka oversupply of demand, tsaka undersupply of demand. So kaya nagkakaroon ng price war, Sa based on experience, nag-business din naman ako sa Philippines, At nandito nga ako sa West ngayon. So ang tinitingnan ko kasi, paano natin ibibigyan ng value ang mga Pilipino magnegosyo sa supplies and demand. Andun na nga, siyempre, of course, tinitignan natin yung ano ba yung areas of concern which is uncontrollable. Wala na tayong magagawa yan
uncontrollable. At ano naman yung areas for improvement na pwede nating improvement which is controllable. Meron tayong circle of influence doon sa ganong areas. Doon ka mag-concentrate. Then, along the way, of course, isa na lang focus mo ngayon. Yung focus mo yung strength and opportunity mo. Then, na-identify mo na nga yung weaknesses mo tsaka yung mga critical threats sa positioning ng supplies at demand. So kami, ang lagi namin tinitingnan, ang unang-una namin tinitingnan sa amin, sa paniniwala namin, kung nandiyan kami sa Pilipinas, kung kami dyan nagninegosyo sa Pilipinas, then ako naman ang tawag ko nga rito root in a mango tree, rice in an apple tree. Mango is Philippines. Apple is American. Yeah. So magkaibang kultura, magkaiba yung paniniwala, pero pwedeng pagsamahin. So nakita ko yung yung East tsaka West. So kaya kami nag-concentrate kami sa ganitong klaseng business, which is of course all year round may demand. Number one, may demand. Supplies, meron kasi locally locally ang whole pig namin is dito lang usually nasa Amerika lang, hindi siya imported. Pero yung mga ibang part ng pig like yung belly part, nag-import ang Amerika from different countries like China, Europe. May nakikita ko sa Europe na nagagamit kaming ganun mga raw materials. Pero pagdating sa mga whole pig or yung mga ganung parts, usually it's kailangan California based o meron din mga part of state ng Amerika na dumarating na stock sa amin. So number one yung all year round. Pero kung ako nasa Pilipinas, para ma-solve ko yung problema na yan, ang una kong unahin yung konseptong abundance o abundant source of raw materials. Kasi pag abundant source of materials, una-unang ang material cost mo mababa na kagad. Diba? Pag pinrasis mo, plus labor, plus other costs, siguro ang finished product mo mas mura. Mas mataas ang profit margin mo. Kasi nga, kasi mayroong mga klaseng supplies, kapag lalong nagkaroon ng undersupply, lalong mamahal yung cost of materials mo. So kami, tinitingnan namin talaga, although nangyayari yon, pero ngayon may technology naman, di ba? Pwede mo siyang i-process o bumili ka ng inventory ahead of time para yung may price protection ka. Kasi may mga price protection naman yan Diba, nakuha mo siya last month. December time is biglang tumaas, may protection ka pa rin doon sa price, doon sa supplier mo. So isang aspect yun. At least, hindi tataas masyado yung overhead mo, yung material cost mo. Yan ang tinitingnan namin. Pero ang napaka-importante by history, lahat ng umasensong bansa, mas na-utilize nila, nag-concentrate sila, nag-develop doon sa abundant source of raw materials. Tatandaan niyo kaya nanalo ang Amerika during that time, na ano mo naman, 14th century, ang Amerika is parang mas mahirap pa rin sa Pilipinas. Sobrang hirap din nila. Pero nagkaroon sila naging self-reliant sila, naging self-sufficient. Nag-start sila, ano lang yung meron sila, nag-start sila nag-develop sila ng mga oversupply. Ibig sabihin, yung halos hindi na nagagamit. Yung konseptong Washington Carver 300, na naka-invento sila ng 300 out of products. Ibig sabihin, yung mga ganong concept na kung i-connecta mo at i-apply mo sa Pilipinas, makaka-relate ka ano yung mga dapat nating mag-focus. Doon sa focus of circle of influence, yung circle of areas of improvement. Kaysa
focus tayo doon sa areas of concern, like yung mga product na kinukuha mo is ang layo-layo. Siyempre, yung cost ng fuel mo, cost ng travel, cost ng logistic mo. So, bago dumating sa'yo, sobrang taas na ng produkto. So, yun yung mga aspect na paano namin tinitingnan para hindi kami maapektuhan ng mga oversupply. Of course, lahat naman ng basta may demand ng isang raw materials, may ano yan, may undersupply yan. Diba? Session test, sandali lang time out to. Okay, Ayun lang. sige. Ayan, magsa-shout. Thank you. Sige. Thank you. Ano, magsa-shoutout ka muna, Erwin? Gusto ko marinig si Kuya Elmer naman, yung sa side naman ni Kuya Elmer. Nandiyan pa si Kuya Elmer. Hello, Kuya Elmer. Nandiyan na po ba kayo? From California. Baka meron po kayong input or ano? Palakpak. Ayun na. Ay! Kailangan ka na yun, no? Hi, BBM. Monday. Hello, Tess. Hello, Erwin. Well, Hello, Melver. ang malalim yung pinag-uusapan nyo. Pero, ano nga ba ulit yung tanong? Well, hindi ako expert pagdating sa agri, but I think ang may share ko dun sa problema na itinas nyo is I'm a consumer. Like, we experience to be a consumer here in the US and even in the Philippines. And we already know kung ano yung malaking diferensya. Number one is innovation and technology. Nabanggit mo yung, ano ba yung product na sinabi ni Kasosyong Tess, yung... Pinakbet na drive. Hindi, yung, Pakbet. anong prutas yung sinasabi mo or gulay na pag so oversupply kanina? Ayun, yung carrots at saka yung... Halimbawa, carrots. Anyway, carrots, di ba sa Pilipinas, wala naman tayong masyadong carrots sa Pilipinas, but I think abundant yung agri natin sa Pilipinas. Ang problema is wala tayong innovation at saka mga factories na nagpa-process ng mga pagkain. Kasi imaginein mo dito sa UK siguro in the US, yung carrots itself is not just a fresh carrot. It can be a carrot juice, it's a carrot cake, it could be a canned carrot, fermented carrot, kimchi carrots. Carrots are used in canned and bottled and everything. So the carrots can stay for a whole year round. Hindi mo kailangang itapon at hindi kailangang i-bargain. Yun ang I think malaking problema sa Pilipinas kasi the moment na nag-harvest time tayo kasi halimbawa ano bang magandang ina-harvest na staple sa Pilipinas na Ito ngayon, sibuyas. Maraming sibuyas ngayon. Murang-mura. Ilang buwan bago yan. So maraming sibuyas but we can have a lot of sibuyas but hindi nakukuha ng consumer at the right time and at the right price. Bakit? Kasi yung sibuyas meron tinatawag na shelf life, 'di ba? Pwedeng masira. So dito sa Amerika, 'di ba? Dito yung mga sibuyas maniniwala ka, umatagal ng napakatagal because they know how to preserve in their sa storage yung mga sibuyas, 'di ba? And then by the time na bago pa sila malanta, ginagawa na nilang powder, ginagawa na nilang seasoning, ginagawa na nilang frozen nila. So there's a lot of process na makikita mo yung variety ng sibuyas na ginagamit dito sa abroad is napakarami kaysa dun sa variety ng ginagamit natin sa Pilipinas. I think yung sinasabi ni Chedi na you come from a point of like more abundance. Though we don't have the abundance, but it looks like we have abundant supply because they are so creative and innovative in how they were gonna maximize the supply na hindi basta-basta lang masasayang. Ay kasi 'di ba ang goal natin is to have a zero waste. So I think kung makikita ng mga farmers natin at the same time ng mga negosyante natin all over in the Philippines and even ng the government, actually hindi tayo dapat magkaroon ng undersupply ng sibuyas. Kasi nung dumating na yung anihan, mura na ulit yung sibuyas. So the problem is it's not the sibuyas, it's not the supply. It is the way you handle yung shelf life niya, yung storage, at saka yung paano mo siya ipaplano, imimit yung demand and yung supply at the right time, at the right moment. Kasi nga hindi ka naman pwedeng magkaroon ng harvest every month ng sibuyas. So yun yung
nakikita ko na I think if we're talking about ano yung sustainability, yun yung isa sa mga nakikita kong pwedeng pag-iaralan ng BBM in the future. Maybe BBM can be a way to process this mga agri-products na imbes na mabulok, gawin yung ikan nyo, ibote nyo, gawin yung powder, i-dry nyo, and then make it like a BBM products na staple that every families in the Philippines can enjoy throughout the year. Diba? Yung mga siniguelas, pwede nang i-dried. Uso na yung ngayong mga ganun eh. Oo, ano? O kaya i-frozen papuntang Mars, mga ganyan. Yun yung mga I think nandiyan na si Chedi. Ayan, ay, thank you. Thank you, Elmer. Galing-galing doon. Thank you. Parang ano nga kasi, di ba marami tayong supply, Chedi, sa Pilipinas. Okay. Lalo na, abundant talaga tayo ng mga raw material na minsan hindi tayo nagiging, wala tayong, hindi naman siguro, we have to be creative na lang na we can use technology para ma-eliminate natin o ma-reduce ang waste na hindi siya maitapon. Kasi syempre ang traditional na way natin na kumita yung ibenta mo, may pera ka na kabod. So yun. Ang hindi lang natin ma-appreciate kasi marami tayong raw material, marami rin nag-i-innovate. Pero yung revolutionizing food sa paggamit ng technology, hindi pa natin nagagamit lahat yun, hindi pa natin na ma-maximize. Pero paano natin ma-maximize yun kung ako man mismo, hindi ko alam kung paano ang gagawin ko, saan ako pupunta na support? So, siyempre, pupunta ka sa government. Ang government ang magsasabi, eto, meron tayong support para sa inyo. Beside the point na meron silang support, pero hindi naman ganun sa wider na masusuportahan nila in terms na kailangan natin ng technology. So yung technology na yan, ini-import pa nila sa ibang bansa. Yun ang pinag-uusapan namin ni Erwin kanina. Galing pa ng Thailand yung machine na yon. Why not na dyan na lang mag-produce ang Pilipinas ng machine na yon para magamit ng mga Pilipino. So maraming bagay na pwede ngang gawin. So ito naman uli yung pangalawa kong tanong, Chedi. So kung doon sa revolutionizing the food, magkaroon ka ng creativity, sabi mo nga, pwede ka makakreate ng mga 30 products sa isang produkto lang. Tulad ng sinabi ni Elmer na carrots. O sabi mo na lang, yung onion, pwede siyang maging flakes, pwede siyang maging dye. So maraming nare-revolutionize ang food. At saka yun yung pinaka-the best na may offer mo sa customer. Ang nagiging issue naman natin ngayon, dahil kulang tayo ng, hindi naman budget siguro. So ano yung opinion mo, Chedi, ano yung opinion mo dun sa paano natin ma-revolutionize ang mga product sa Pilipinas para maidala natin sa ibang bansa o maging competitive tayo, hindi lang locally, tsaka globally pa. Kasi isang example lang ito pumunta ako sa Korean store. Nung lang ako nakakita ng naka-packet na crispy na tawag na to, crispy na seaweeds. Sarap talaga niya, grabe. Galing pa ng Korea, North Korea, South Korea, o hindi ko alam, basta Korean. Napakagaling, napakasarap. So, yan, paano natin dadalhin yan dito sa ibang bansa o nandito sa UK? Paano natin mai-revolutionize ang raw material ng Pilipinas para dali natin sa ibang bansa o locally or we can be competitive globally? Alam mo, yung brutal reality natin sa food technology o food supplies is case-to-case basis. Kaya naman natin kasi may mga machinery naman tayo at saka napakaraming country nag-offer ng food machine processor. Like China, Taiwan. Ang dami, nagkalat. Pero anong gagawin mo doon kung i-preserve natin yon? Wala tayong positioning warfare sa global market. Kasi pag-uusapan pa rin,
in the long run, ito ang strategy kasi ng ng positioning warfare natin sa innovation, technology system, sa sustainability. Kailan ma-package natin bold talaga eh. Katulad nitong pag sinabi mong number 1, ngayon number 1 rice producing country, pagkain to, Vietnam. Dati Philippines, pero nawala sa atin yung Philippines. Malaking bagay sa atin yon kung nakaposisyon na tayo sa number 1 rice producing country. Kasi ganun ang positioning eh. Okay lang tayo lahat i-preserve natin. May technology tayo dyan. Mayroon tayong packaging technology. Paano natin gagawin lahat yan? Of course, totoo naman yon. Pero ano ba yung atin? Ang tanong, ano yung atin? Saan tayo pwedeng maging magaling? Kasi yun ang mag-aangat sa atin para sa gross natin? Gross domestic product. So, isang example na lang, Chedi, at halimbawa, lalo na sa Kapampangan, magaling silang gumawa ng longganisa. Paano ang longganisa na ito makakapunta sa, to the best example na lang, paano makakapunta yan sa China o paano makakapunta yan sa ibang bansa? Yan ang sinasabi ko kung positioning warfare. Regional, one town, one product. Yung konseptong one town, one product. Halimbawa, di ba nga ang Hapon, kaya sobrang lakas ng economy nila, masyado sila nag-concentrate sa car industry, sa auto supply. Number 1, motor vehicle in the world. Doon sila nag-concentrate. Ang Brazil, sa coffee. Ang Thailand, sa rice. Meron ngayon na mas malakas ng Vietnam. Sila na nagsusupply sa China. Ang China, sobrang dami ng innovation nila. Totoo yung innovation, totoo yun. Pero depende rin yun, case-to-case basis, kung saan yung positioning warfare mo, saan yung pinaka-strength mo to develop that product. Kasi maaaring ma-develop ka na natin lahat, pero pang-10 tayo, pang-12, anong produkto, anong klaseng supplies, hindi lang nationwide. Ang pinag-uusapan natin yung global. Kasi ngayon, ang trend talaga, ang pinag-uusapan ngayon, who's the fastest, the safest, and the cheapest. Kaya nga ang China, after 30 years, lipad sila eh. Sobrang nag-focus sila, the fastest growing economy in the world. Second largest economy, pangalawa sa US. Di ba? Pero sila ngayon ang pinaka-fastest. At alos lahat ng mga bansa ngayon, even yung mga first world country, nag-outsource sila. Diba? So, kung titignan natin yung perspektibong pwede tayong manalo, ano ba yung para sa Pilipino? Sa konseptong the fastest, o sa strategy na lang, the fastest, the safest, and the cheapest. Yun ang trend ngayon. Yeah. Hindi. Ano yung may advice mo naman dun sa mga nakikinig natin dun sa Pilipinas? Ano yung sinasabi mo na the fastest, the safest, at saka sustainability na yun? Ano yung may advice mo? Anong produkto ang pwede natin i-raise sa ibang bansa? So ngayon, ang Pilipinas, ako hindi ko masasagot to directly. Pero kayo nakakaalam dyan, ang mga Pilipino, ang dapat makita nila at mayroong isang grupo, even the government, yung makapag-create sila, ano ba ang pinaka-edge natin pag itong produkto na to, itong source of materials, ang pagaganahin natin, ipaprocess natin, i-develop natin, lalagyan natin ng ISO, lalagyan natin ng HACCP standard, lalagyan natin ng pinakamataas na safety standard, gagawin natin global. Ano yon? Anong klaseng produkto yon? At bawat part ng produkto na yan, pwede dyan ang iba-ibang klaseng Luzon, Visayas, and Mindanao. Tulad sa Davao, no? Ang daming durian dyan, tsaka banana. Ini-import ng China yan. Diba? Pipigil ka na lang ba sa pag-supply ng raw materials? Hindi ka ba nag-iisip ng processed finished product out of banana? Kasi pag sinabi mo banana all year round,
minsan sobra pa. So dapat ang mga Pilipino, kung ang isa sa mga iconic natin, yung icon yung iconic natin is banana and durian. Pineapple hindi, kay durian eh. Pwede tayo mag-isip ng mga variation o variety of products na out of banana, then out of durian. Marami naman, dehydrated, maraming klaseng variation na pwede nating develop. Given na yung mga technology meron na tayo, lahat yan nasugugil na, lahat yan meron yung pwedeng mag-advise yan ng DOST, ang Food Nutrition Research Institute, even ang Department of Agriculture, meron silang technology niyan. Ang problema ganito. Yung ba yung tamang position, yung ba yung tamang produkto na para sa atin? Halimbawa, Luzon, ano yung pwede nyo i-concentrate sa raw materials? Kaya bumabalik ako sa abundant source of materials eh. Kasi ito nang ginawa ng mga naging first world country. Diba? Ang Amerika ginawa yan. Ang Japan, ang Korea, 'di ba? Ang Korea ngayon, sobrang ang lupit ng innovation nila sa greenhouse. Sila ang pinakamalaking sa greenhouse ngayon. So 'yun, materials 'yun, supply 'yun. Kaya pag let's say ang mushroom, punta ka sa World Trade Center. Sino ang pinakamagaling sa mushroom? Japan? Nanguhula na ako. Ang malupit ngayon, South Korea, 'di ba? Pumunta ka sa mga World Trade. Pumunta ka ngayon sa, dito na lang, nakaraan sa Nevada, Battle of Electronics. Sino na una? China. Kasi alam nila kung saan sila poposisyon. Ang mentality natin mga Pilipino, tanggapin na natin ngayon pa lang, hindi lahat atin. Hindi lahat ng nakikita natin, pwede natin gawin. Kaya lang mahusay tayong mamili. We have the power to choose, to believe. So magpo-focus tayo sa isa. Oo. Meron pa rin konsepto ng KMG na power of one, yung product base. Mas malaki ang kikitain pa rin natin, of course, sa product base kaysa service base. Kasi ang Pilipino, usually, ang pinapadala natin, manpower, service base. Pero kung sobrang panalo tayo sa agriculture, so meron tayong, sa ganitong raw materials, no? Meron tayong technology. Actually, ready na yan. Actually, isa ako sa mga cooperator ng Department of Science and Technology sa pinakbet ng binanggit nyo kanina. Ang problema lang natin talaga sa gobyerno, kulang talaga sa pondo. May technology, of course. Meron tayong packaging. Pero hindi tayo bakit hindi tayo makaposisyon globally? Sabi na natin, ba't pupunta pa ako ng global? Local. Dito na lang ako sa Pilipinas. Hindi nga ang labanan ngayon, bansa sa bansa na. Pag sinabi mo Pilipinas, ano kayo? Anong icon nyo? Pag sinabi mo Japan, anong icon mo? Motor vehicle, number 1. Hindi naman Toyota, Honda, Nissan, bahayan. Punta ka ngayon sa Europe. Samsung, Daihatsu, LG, dami. Andyan si Toyota. Sa Pilipinas, puro ano lang. Wala eh. So, mabalik tayo dun sa sa food technology. Kasi yung experience mo, no? So, ito lang. Meron lang akong kasi bago yung pa-shoutout pala lahat sa mga audience ulit. Ito nga po pala ang Integrated Bagsakan Multi-Agency Collaboration Forum. At ginaganap po namin to every Wednesday. So, Teddy, meron pa ako ipapollow up sa iyo, no? Pero ito maganda kasi kanina ko pa gusto kong tanungin sa ito eh. So, halimbawa meron akong 10 product na ibabato sa iyo, no? Raw material siya. Yung unang naisip mo na pwede mong i-revolutionize sa anong idea. Halimbawa, ganito yung ano na to, 10 bibigyan kita ng 10 produkto. As your background as food technologies, ano yung may i-offer mo na idea paano maging may revolutionize yung produkto na yon? Let's say carrots, example lang. Pag sinabi kong carrots, ano nasa isip mo una kung i-revolutionize mo ang carrots para long preserve siya at saka maging may innovate. So pag sinabi kong carrots, anong iniisip mong unang gawin sa carrots?
Actually, honestly, hindi ko ano ang carrots. No? Hindi, ano lang, sample lang yon. So halimbawa, kanina bigyan kita, anong sa lechon, o meron kang bagnetchon, no? Tapos, gumagawa ka ng puto, o pwedeng i-frozen yung puto. O kaya naman, si tikoy, pwedeng i-frozen yung tikoy. Parang mga ganon, yung ganon lang. So, bibigyan kita ng isang, ito, sample lang, parang ano lang natin to, laro lang konti. Mag-game lang tayo ng konti para hindi tayo maging boring dito. Ano, Erwin? So, halimbawa, bibigyan kita ng sweet potato. Anong pwede mong gawin sa sweet potato? Bigyan mo lang ako ng isang sample. Ang potato kasi, siyempre, ano yan partly carbohydrates, no? Marami kang pwede mong gawing filler as substitute sa mga sauce. Pwede pa lang gawing sauce ang potato? Ako pala talaga na-amaze ngayon. Diba? Wala. Ang titignan natin lagi yung wala pang nanalo talaga sa market. Halimbawa, although may nanalo, pero yung innovation mo, sobrang taas ng innovation mo. Hindi nga, pag ikaw, tinanong ko yung sweet potato, anong unang pumapasok sa isip mo pag sa sweet potato? Ako, gagawin ko siyang sauce. Pagka halimbawa sinabi kong banana, anong gagawin mo sa banana? Kami lang gumagawa ng fries, pero walang gumawa ng potato sauce. Oo. Sa banana, halimbawa binigyan kita ng banana, anong unang naiisip mo sa banana para may revolutionize mo? Meron ng banana ketchup, di ba? Meron ng banana ketchup. Meron na. Sa banana, gawin mong hindi kulay red. Gawin mong natural. Yellow? Oo. Halimbawa, ito naman, pineapple. Anong sa palagay ko, byproduct? Edge ka na kagad, no? Artificial coloring. Galing. Sige, yung pineapple naman. Pineapple, bromelain siya. Pwede siyang gawing food ingredients. May daw po, may question daw si Kuya Kasosyo Elmer natin from California. Kuya, pasok. Okay lang daw ba? Sige. Okay lang ba, Kasosyo? Chedi, question mo. Okay yan. Kasi may hinahanap tayo. Ito ako sa resource speaker natin, since food technology yung pinag-uusapan. Interesado lang ako. From your careers as a food technologist, can you give like 5 item of products or agri-products na nagawan mo na ng innovation or technology na na-prolong mo or nagawa mo ng kakaibang klase ng product throughout your career? Kasi baka doon tayo makakuha tayo ng mga sample na pwedeng gawin din sa ibang mga product na nakikita nila sa agri, since yun nagawa mo na. Since ganito kasi laging ano yung counterpart mo? Sino yung kakalabanin mo sa market? Meron ka bang isang, halimbawa, na throughout your career, meron ka bang, halimbawa, rice flour, na paano yung mga food technology nagawa mo ba yun? Kung nagawa mo, give us an example ng mga nagawa mong food technology. Kami ngayon, mga kasosyo, ang talagang gusto namin ilaban pa, yung all-purpose sauce, yung gumawa kasi kami ng lechon salsa, no? Andiyan yung product development namin ngayon. Tsaka itong sisig, frozen sisig, frozen dinakdakan, frozen, usually nakakonsentrate kami sa frozen Kasi yan ang pinakamataas ang demand and acceptability sa market. Kung titignan mo ang cost ko ngayon, sobrang dami nila ng mga variation ng produkto, which is product innovation yon. Meron kaming frozen salsa, frozen, yung salsa ng lechon, frozen sisig, frozen dinakdakan, frozen lechon paksiw, at frozen itself by lechon. Yun ang mga innovation na ginagawa namin. Since ang Bagnetchon, ang identity niya is lechon. So, mas nagko-concentrate kami sa supply sa restaurant, tsaka supply namin sa consumer. Before the lechon, meron ka bang dati nung bago ka sa lechon, but yung technology ka dati?
premix technology like yung pandesal mix with malunggay technology sa Philippines ako. Yan ang dinevelop ko sa Philippines. Nasa Philippines ako. Using mga herbs. Yun. Nasa bakery industry kasi ako, nasa Philippines ako. So ang tinignan ko dati, ano yung mga pwedeng i-develop na locally available, all year round available. Yun yung ano namin, yung pandesal mix, tsaka other bread mix. Nasa premix technology yung mga dinevelop namin. Premix Ano to, technology. naging brand ba siya? Naging available sa market? Anong... Ang naging available siya sa market pero trade show lang sa World Trade Center. Sumasali ako sa mga trade show nationwide tsaka international. Yun ang mga sinasalihan ko dati. Kasi ang tingin ko dati as food technologies, wala pa sa market nito. Baka may demand. Which is common naman yung ganong mix. Pero ang uncommon way doon, ang unique selling proposition namin, may nutritive value. May value siya as a nutrition. At the same time, locally available. Combination siya ng crops flour, like kalabasa and kamote flour with wheat flour. So, 60% ng wheat flour, 40% ng mga crops natin. Parang ganun. Yun tinutumbo ko kasi 'di ba sa Pilipinas kamote. Dito potato 'di ba? So naisip ko, what if kung ganun the same technology maintindihan ng mga farmers natin and even ng kahit ng mga middlemans na imbis na itapon, merong way to use them instead of scrap yan, itapon pakain sa baboy, which is like halos wala nang value, di ba? So why don't we, use it like, a mixture of like whatever flour, create ng ganon. So doon maiwasan yung waste, and then doon medyo magkakaroon ng, kasi yung sa isip ko yung raw materials, it's not gonna have enough value unless you innovate it, in-industrialize mo, ginawa mo siyang product. Diba? Every time na tumataas yung product, every time na ginagawa mo yung product from raw materials, tumataas. Diba? From a raw kamote, it becomes a powder. When a powder becomes a pastry. When a pastry becomes a packaging goods in the supermarket. Doon nagkakaroon ng mas malaking value yung mga farmers. Kaya, yun yung binumbo ko sa food technology, sinabi ni Chedi na may mga paraan pala na pwede mong gawin doon sa mga agri-products. Katulad, may isa akong example, may favorite akong fruit. Nung umuwi ako ng Pilipinas, pinatanong ko si Erwin kung merong, ano ba to, yung... Mangosteen. Kuya Ayun, mangosteen. One of my best favorite fruit in the world is mangosteen. And yung mangosteen dito, frozen, hindi masarap, And I want that flavor. Davao. Punta kang Davao. Yeah, and then yung flavor niya, hinahanap-hanap ko maski drink. So imagine if yung mangosteen, seasonal siya eh. Hindi siya pwedeng drink siya, no? Imagine kung may enjoy ng consumer yan throughout the year. Yun yung food technology I think napapasok eh. Pwede mong gawing juice, pwede mong dried fruit, pwedeng flavor, pwedeng aroma. Oo, no? Pwedeng siyang yung perfume. And then frozen. Pwede ring frozen, pwede ring canned. Yung, di ba, yung itlog nga ng pugo nakakanned eh. Na-vacuumize na nila. Meron nakarating nga dito yung itlog ng pugo galing ng Korea. Talagang na-vacuumize. Sabi ko, galing nito. Sa technology yon, sa technology nila. Thank you sa pagsagot ng tanong. Thank you, Elmer. Pwede ba ako magsalita, tita? Abi, ikaw ang host. Tapos tatanungin mo ba ako, pwede ba ako magsalita? Sige, dumaldal ka. Malupit kasi pinag-uusapan eh. Pero last year, nung conference ba? Seminar dun sa mga cooperative natin. May isa akong elder na nakausap. May abundance product na tayong naipanalo eh. Through Japan.
Ang Pilipinas ang number 1 supplier ng Yakun sa Japan. Ano ba yakon? Yakun, ano di siya? Para siyang kamote po. Root crops. Yakun. Sweet potato? Root crops. Oo. Para siyang sweet potato pero ano siya, mas healthy version ng sweet potato. So ang mga Japanese kasi gusto nila yung lasa ng yakon ng Pilipinas. So tonelada yung pinapadala natin sa Japan before. Ano nangyari kung bakit nahinto? From organic kasi maliit lang yung pagkakatubo from organic. Ngayon si farmers natin dito sa Pilipinas gumamit ng fertilizer para lumaki. Nag-iba yung lasa. Based dun sa naging contract nila, organic lang. So, na-frustrate sa atin yung Japan dun sa pinadala nating may fertilizer. So, kung sa abundance product, meron na tayong na-compete . Ang problema lang, yung discipline na i-apply na pag kung ano yung request, yun yung gawin, yung standard. Diba? Pabalik pa rin tayo ulit sa standard. So, nakakalungkot marinig na may naipanalo na tayo, nabawi pa ulit. Diba? Parang yun yung mga lesson na nakikita ko kay Kasosyo Chedi na yung abundance product talaga is sa kanya ko nga natutunan ano ba yung global product na ipapanalo natin sa Pilipinas. Kasi nga naman, ang pag sinabing Pilipinas, OFW talaga yung unang lumalabas sa service. Pero wala tayong sariling gawa. Lahat ng raw material sa paligid natin sa ating galing. Actually, sinasabi niyong Korean technology ng agriculture, hindi sila makapagtanim doon ng 4 season. Ang ginagawa nila, yung Pilipinas, dito sila nagtatanim, dinadala nila sa Korea. Yun yung nakakalungkot. Yung iba pa yung gumagamit ng resources natin. So, yun lang naman po yung sa akin. Mga kanina ko pa gusto ipaggitin . God bless po. Kasosyo Erwin, ikaw na, host ka na, shout out ta uli. Shoutout sa patuloy na mga nanonood sa atin, Kasosyo Loris, Kasosyo Eliza tuloy. Ma'am Teresa, ating operation, yan. So, napakadami kong natututunan ngayon, sobrang, but ang daming knowledge, lalo na kay Kasosyo Chedi and Kuya Elmer, mga malulupit from USA entrepreneur, businessman yung mga yan. So, proud Pinoy kami, nakaka-proud kayo na nire-representa niyo yung Pilipinas as Pinoy pride, maharlika, 'di ba? Parang hindi lang gusto ko rin mabago yung term na pag nag-ibang bansa tayo, dapat yun business yung gagawin natin, 'di ba? Parang yun naman sana yung susunod na maging trend, business. So, ayun tita, mukhang yung 1 hour natin naubos na natin. Ang bilis. Ito kabilis. Kaya, parang nagsisimula pa lang tayo. Kaya nga po, yun po. Yun, mag-comment naman kayo mga viewers kung nabibiti na kayo sa 1 hour. Nabibiti na sa 1 Ito, kasasyon test. Kasi kailangan talaga ng isang Pilipino yung kulturang disiplina sa structure natin. No? Kasi talagang meron ka talagang susundan na guidelines. Although alam na yung mga ibang guidelines na yan, makikita na natin sa Google, sa mga government.com. Pero ito yung malupit sa lahat. Ito na yung ganito ginagawa ang paano pumuposisyon ng ngayon. Kasi kaya ako makulit minsan, Bakit okay na kami dito sa local, okay na kami sa Pilipinas na lang. Hindi. Para sa mali ang pananaw na ang gusto mo lang sa Pilipinas magnegosyo. Totoo naman yun, hindi naman lahat. Maybe 10% in a million na Pilipino, hindi lahat doon. Wala silang panawagan doon. Jollibee, world class to. Meron siyang 1,500 outlets worldwide. Jollibee ba nag-start ba sa malaki kagad? Kasi ang nagiging mindset, ang structure ng mindset ng mga Pilipino,
Ikaw ba, Bagnetson? Yung mga pinagsasabi mo ba, may napatunayan ka na ba? May nagawa ka na ba? Ba't gustong pinag-uusapan yung global positioning sa market? Ba't si Jollibee nagsimula ba dun sa global na ba kagad siya? Di ba local siya? Panda Express, 2,200 outlets worldwide. Nagsimula lang dito sa Pasadena, California. Ngayon, 2,200 outlets. Tumapat. Kung ano yung ginagawa ni McDonald's, kaya na rin nilang gawin. Mga Chinese to. Yoshinoya, Japanese. Korean, ang dami rin nilang mga kumpanya. Hindi ako masyadong nagre-research. Ang research ko lang talaga ngayon, dito sa California, Japanese, Chinese, tsaka Pilipino. Ang tinitignan ko kasi ang Pilipino, paano tayo papasok sa global market. Sino ba ang susunod na Jollibee? Ay, ikaw na yon. Hindi, may pangarap kaming gano'n, of course. Lagi nga sinasabi, ba't yung pangalan yan wala ka pa nga napatunayan. Kaya nga binabalik ko yung tanong Itong mga naging global sa industriya ngayon, nagsimula ba sila sa marami na, malaki na? Nagsimula sila talaga, wala. As in, maliit sila. Even Microsoft, Amazon, maliliit naman na player yan Hindi naman sila malaki. Ganito yung structure ng global positioning, no? Ang China ngayon, kaya sobrang ang laki ng market share nila, tsaka grabe yung fast-growing economy. Totoo ito, ang China is copycat. Totoo yun. Real talk to, reality. Talaga nang gagaya sila. Outsourcing, nag-outsource muna sila ng mga produkto na pwede nilang gayahin. Sino yung gagayahin nila? Siyempre, yung pinakamalaki ang demand. Pinakamalaki ang supply. Kasi may negosyo ron. At tingin nila, kaya nilang tapatan. Outsourcing, number 1. Then copycat. Research and development. Kasi sa atin, ano lang tayo pigil tayo Then innovation. Susunod, Kaizen, continuous improvement program. Then win-win things. Then to win-win solution. Ang pakipag-deal nila is win-win. Hindi lose-win. Kailangan lamang kami, mas kumita kami, o kaya okay lang magpatalo ako. Hindi. Ang approach talaga natin bilang mga Pilipino, maghanap talaga tayo ng isang supplies na pwede natin supplies worldwide, global. Anong klaseng source of materials yun? I-develop natin ng kopyahin natin kung may na existing na sa market yan. Lagyan natin ng malupit na research and development. Tapos sobrang lupit na 10 times, 15 times innovation. Kasi si Apple, ganyan din naman, di ba? 10 times ang innovation niya. O na yung nangyari kay Nokia, kay Motorola. Yun na yung yun yung wisdom doon Yun na yung tinitingnan natin. Paano mag-develop ditong mga first world country. Bakit sobrang lupit nila? Malupit na innovation. Ang Japan ba? Dadating din tayo doon, Chedi. So, may point in time na punta tayo sa period na yun. So, nakapagsimula na tayo, which is good. We just have to keep moving forward na lang. So, yun. Maraming salamat nga pala sa time nyo. Nandito kayong dalawa. Although, alam kong talagang basic kayong parehas. At saka, yung time nyo talaga constrain. So, maraming salamat, Chedi at saka Elmer. So, malapit na tayo magtapos. Hihingin ko na lang yung last word siguro o anything that you could advise sa Batang Balintawak. At saka, congratulations, Elmer. Hindi tayo nagkita mo ng madalas, Parang 6 na buwan na tayo hindi nagkikita. So, hingi ko na lang sa inyong dalawa, kahit sinong, sumagot sa inyong dalawa. Maraming salamat. Ano yung mga pwede nyo may advice sa Batang Balintawak na pwede pa namin improve as a company? So, kasi malapit na tayo magtapos, which is meron tayong 6 minutes.
bigyan nyo lang kami advice at anything we will appreciate it. Ako ba? Or Sige, ikaw Ako na muna. Elmer, mauna ka na tapos ulit. okay, well, Batang Balintawak Marketplace, malapit sa puso ko to kasi alam naman si Erwin, malapit sa puso ko yung batang yan. Since bago pa mag-start ang Batang Balintawak, kausap ko na yung batang yan and I'm so happy. Kung may mas pinakamasaya na nangyari dito is ako yon kasi natutupad yung mga pangarap ninyo and envision lang na parang di ba dati pinag-uusapan lang. But I think ang may sasabi ko lang na last word is congratulations sa BBM. I'm rooting for you guys. I wish you all the best and I want you to be successful in the field of agribusiness, especially for helping Filipino farmers to bring their products not only to end user but also to innovate them. Gawin nating maging kapaki-pakinabang sa mga farmers natin. Kaya nga lagi ko sinasabi, you create a product like, frozen, yung mga ready to made. Kasi kaysa itapon, that could be another source of segment of their income in the future. And we're nandito lang ako, Erwin, Tess, if you guys need me, if may tutulong, lagi naman tayo nandyan para makatulong. I think ang isa sa mga i-advise ko ngayon since abalitaan ko, papunta na kayo sa corporation, and nandyan na yan, next level na. Ang may advice ko sometimes, it's okay not to reinvent the wheel. Mas maganda, hanapin niyo yung mga nagiging successful, na may mga process na successful na, may mga tao or consultant na dumaan na doon sa prosesong gusto niyong tahakin in order to shortcut it, to make it more focused at saka mas mabilis kayong tumaas is hanapin niyo yung mga taong yon, right people and right connection. I think it's not only what you know in this world, in this business. Entrepreneurship is not only what you know, but it's actually who you know at the same time. Don't reinvent the wheel but improve the wheel. Yun yung experience ko in my own personal journey. Na-realize ko na hindi pala natin kailangan i-create lahat from scratch. May mga bagay na may makakatagpuan tayong mga method na pwede mong i-improve and then mas mabilis yung leverage mo bilang isang institution or isang corporation. And I wish you all the best sa BBM. Saludo ako sa inyo. Thank you. Chedi, ikaw na. Thank you, Elmer. Thank you. Thank you, Elmer. Appreciated. Ang konseptong the fastest, the safest, and the cheapest. Yan ang nakikita ko isang konsepto ng isang BBM na may technology, innovation, sustainability, system, tsaka research yung support group. Kasi meron na kayong support group eh. So ang kulang na lang talaga natin, may support group na kayo from lalo na sa KMG, no? Siguro yung konseptong Kaizen, Continuous Improvement Program. Sharpen your saw. Dire-diretso yun. Then yung deal natin sa lahat ng negosyo natin, hindi sa win-lose or lose-win, kundi win-win things, then to be win-win solution. Thank Yun you, lang. Chedi. Sige. Maraming salamat at nandito ka talaga at na-appreciate namin yung journey ng Bagnet yun na i-share mo sa amin at saka yung consistency mo na i-share yung knowledge at saka yung ideas at saka mga insight mo sa mga bagay lalo na sa agri-trading, ganun din sa sa pagbi-business. So, Chedi, maraming salamat sa iyo. Erwin, shout out ulit tayo and then we can close. Thank you. Okay, muli shoutout po sa ating mga viewers dyan na patuloy na nanonood, sumusuporta dito sa IB Mac forum po namin na ginaganap every Wednesday. Mag-a-announce po kami weekly and lagi tayo merong bagong guest speaker. So, yun, sobrang dami kong natutunan dito sa natin ngayon na galing sa mga taga-ibang bansa na mga Pinoy na businessman. So, from that input,
pwede nating i-apply sa Pilipinas. Then, maganda yung sinabi ni Kuya Elmer na na hindi lang dapat gawin. Kumuha na nung gawa na, then i-upgrade na lang. Parang yun yung isa sa pinaka fastest way na pwede nating i-apply in the future. And salamat, very appreciated yung time mo, Kuya Elmer, kasi at isa to sa mga mga nag-push kung bakit natuloy itong Batang Balintawak. And isa sa mga nakinig nung kailangan ko ng kausap. So, napakalaking part nung journey na to na nandiyan may isang Kuya Elmer. Kasi panganay ako sa pamilya, wala akong kuya. Ngayon lang ako nakakita ng kuya. Ayun naman, iyak na naman, no? Pambihira naman, no? Hindi naman, nagiging push na din. So, ayun, sa Iyakin patuloy. natin. Iyak naman. Inasama. Yun kay Kasosyo Chedi, sobrang dami kong natututunan sa kanya na yung mga hindi ko out of nowhere na mga mga knowledge, sa kanya ko nakikita, hindi ko alam yung mga yon, sa kanya ko naririnig. So, malaking impact yun in the future, lalo na dito sa ako yung nag-operation manager sa team namin. Malaki siyang ginagamit ko siyang knowledge para ko sa CEO. Mag-apply pa lang. Yun. So, Nangiti na si Tess. Maraming salamat sa time niyo po, sa gintong oras niyo. Very appreciated po. And sure naman ako hindi ito yung huling pag-guest niyo dito. Mas malalim pa yung tatahakin natin, babaybayin natin para maayos natin yung trading system ng Pilipinas and mailagay natin sa global yung mga produkto natin dito sa Pilipinas. Yan po. So, muli, thank you, Sir Jerry. Thank you sa time. Baka may last word ka po. Okay na. May speeches na. So, ayun lang po sa akin, tita. God bless po. Yan. God bless. Bye. Okay, thank you. God bless you po. Closing na tayo. Thank you. God bless. God bless po. God bless. Thank you, Kuya Albert. Kaso Teddy, kami naman. Bye. The podcast. Yan. Podcast pala. Yan. Hintayin mo yung Erwin Hintayin mo yung invitation ko.